Breaking news mga kababayan, Senator Chis Escudero sumabog na rin at hindi nakapagpigil. Binakbakan na rin si Speaker Martin Romualdez at pinagtanggol si Marcoleta. Hindi daw niya hahayaan ang mga script at sarswela ni Martin Romualdez. Ito na po mga kababayan, napakainit po ang usapan ng Senate session ngayon. Request para sa freeze order. Pagdating naman kay Martin Romualdez na diniliveran ng bilyong piso sa bahay mismo niya, ang sabi ay, quote, "We will work on it lang." Bakit interesado ang lahat sa 6 na senador na idadawit di umano ni Bryce Hernandez na handang-handa tayong alamin sana kung sino-sino sila para mapagpiestahan natin sila? Pero nung sinabi ni Bryce na hindi pala senador, kung hindi kongresista lamang ang papangalanan niya, aba, biglang naglaho ng parang bula ang atensyon. Parang wala na nagtanong. Parang wala ng interes para alamin, sino-sino nga ba yung mga yan? Kung ako po yung tatanungin nyo, alam ko merong 6 na senador eh. May nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, no, probably hindi mame-mention si Cheese simply because walang insertion doon. Si Sa Bulacan. Escudero, wala doon. Hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. Nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon ay ang dating Pangulo, dating pro tem, dating punong mayoriya ng Senado, na lahat nagkataon din lang ba na bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? Yan po ang mga nakikita natin mga kababayan na lahat po ng mga senador na kumontra po at pumirma po na wag matuloy ang impeachment ni Sara Duterte at nabasura ito. Ito po yung mga tinitira nila. Kaya yung magiging end story nito, i-impeach nila si Sara Duterte. Ganun po mga kababayan, kaya demolition job ang ginagawa dito. Tama itong si Attorney Forton Alangan naman magsinungaling ito, mga kababayan. Abogado ito, matalino. Alangan naman hindi niya nakita ang laman ng computer ni Bryce Hernandez na itong si Bryce Hernandez kinontra na hindi senador ang laman nun kundi mga congressman. Tapos biglang wala nang nagtanong at wala nang follow up. Ito po ang ginagawa ni Tito at Lacson. Ginagawa nilang sarswela, script ni Martin, yun ang sabi ni Chis Escudero. In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? What is painful, Mr. President, is that along the way, reputations have been disparaged and tarnished. Innocent persons have been implicated, and the Senate is slowly but surely being destroyed. Nagkataon lang po ba na ang lahat ng ito o ito'y sumusunod sa isang script, direksyon at basbas ni Martin Romualdez? Sa kanyang script na naglalayong ilihis ang galit ng bayan mula sa kanya at sa mga kasabwat niya at ituro ito sa Senado at mga senador. Ginoong Pangulo, ang script at sarswelang ito ay di uubra dahil napakalayo po nito sa katotohanan. Napakasama sa panlasa at tinitiyak ko sa inyo, hindi po ito matatanggap at lulunukin ng sambayanang Pilipino. I've been in public service for 27 years. I've never been accused nor charged with corruption.
This is the sterling record which they are trying to tear down, and I tell you, they will not succeed. I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact, I have already filed and will be filing necessary and appropriate charges against my accusers and prove them wrong. And with the help of the Almighty, I will be vindicated and declared innocent, I am sure. Kaya ko po ipagtanggol ang sarili ko, Ginoong Pangulo. Ngunit, Ginoong Pangulo, sino po ang nagtatanggol sa ating institusyon? Kaya't ang aking tanging hiling po sana sa inyo, Ginoong Pangulo, at sa ating mga kasamahan sa Senado. Labanan po ninyo at huwag niyong pahintulutang ang mapamiling hustisya na lantarang nangyayari sa harap natin ngayon. For what is happening now is selective justice and mob justice. Members of the Senate have been thrown off a cliff before the court of public opinion in an attempt to mollify the people's rage, thereby covering up the real perpetrators and giving them a chance to get away. Mr. President, I will not allow justice to be weaponized against the innocent to protect the guilty. Because this corrodes the legitimacy of the law before our people's eyes. Wala pong naniniwala. Bagkus lahat nagtatanong, bakit walang congressman na kasama sa investigasyon? But what about the other congressmen in Bulacan? Why haven't they been questioned? Called out, yeah. You think that they do not know what's going on? Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kasamaan, huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit, congressman man, senador man at iba pang opisyal, at dapat kasama dito si Martin Romualdez. Ginoong Pangulo, hindi ba natin nakikita na pili tayong pinag-aaway-away? Mayaman, mamamayan laban sa lingkod bayan, lokal laban sa nasyonal na opisyal, congressman laban sa kapwa congressman, at ngayon, senador laban sa kapwa senador, pamilya laban sa pamilya, Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ginoong Pangulo, tandaan po natin, mas madaling manipulahin at ang nag-aaway at nagkakawatak-watak na bansa. At ito ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ito, sa aking paniniwala, ay bahagi pa din ng script at sarswela na nais palaganapin ni Martin Romualdez upang lituhin, guluhin, linlangin at sirain ang ating lipunan at bansa para lamang huwag siyang mabisto. Sana ay huwag nating payagang mangyari ito. Ginoong Pangulo, tulad ng sinabi ko sa simula ng aking talumpati, sa kada mapang-akusa at mapanghusgang daliri na ituturo ninyo sa inyong kapwa, lalo na kung walang basihan, merong 3 daliring palaging nakaturo sa iyo pabalik. Sana po, maging mapanuri tayo. Huwag dali-daling magturo at maghusga dahil lamang sa napakinggan. Huwag tayong sumabay, kumampi, at magpadala sa script at sarswela ni Martin Romualdez. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. O mga kababayan, napapansin nyo po, totoo lahat ng mga obserbasyon natin eh. Pagka nababanggit ang mga congressman, hindi po pinapansin ng dalawang ito, ng dalawang itbulaga. Itong si Ping Lacson at itong si Tito Soto. Nakita nyo po itong si Attorney Fortune? 'Di ba? Para bang in-interview kunwari, pero si Attorney Fortune sinasabi niya merong 6 na senador. Pero sabi ni Bryce, fake news. Pinagalitan daw niyang abogado niya. Meron ba namang abogado na magsasabi ng ganon? Matalino yan si Attorney Fortune.
Magaling na abogado yan. So, ibig sabihin talaga, itong si Bryce Hernandez, sinungaling ito at itinuturo lang kung ano yung kumpas at script ni Lacson at ni Tito Soto at nitong mga kawatan na ito para hindi lumabas ang tunay na kawatan at buhaya. Pangatlo, pagdudahan at sirain nyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Ako, Ginoong Pangulo, hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Una, papatunayan kong hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Pangatlo, hindi ko papayagang sirain ang mga senador pag away-awayin tayo at sirain ang institusyon ng Senado. Pangapat, pinaniniwalaan ko at saludo ako kay Sergeant Gutesa at iba pang katulad niya sa paglabas ng katotohanan. Panglima, hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. Yung iba kasi mga kababayan, iniiwasan po nila na mabanggit itong si the name that cannot be mentioned. Ito yung sinasabi ni Chis Escudero na hindi siya natatakot na banggitin ang pangalan ni Martin Romualdez. So, napansin nyo po mga kababayan, itong dalawang school bukol na ito, halatado at bistado na. Bistado ang kanilang ginagawang paglilihis. Nakita nyo po, ultimo si Chis Escudero, napansin nyo po ito. Na tila may script talaga at sarswela ni Tambaluslos. At hindi niya hahayaan na mangyari ito. Tignan nyo po mga kababayan, si Sergeant Gutesa, bumilib ito. Kaya ituloy pa natin. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at magandang hapon po sa ating lahat. So yan mga kababayan, napansin nyo po, talagang lumabas ang tunay na tapang ni Chis Escudero na hindi niya talaga hahayaan na mababoy ang Senado. Nakita nyo po, si Marcoleta, pilit nilang sinisiraan, binabaliktad. Tignan nyo po itong si Sergeant Gutesa, isang Marine na hindi naman nakinabang dito sa flood control na ito. Ikumpara nyo po dito sa mga si Bryce, Alcantara, JP Mendoza, sila Cathy Cabral, mga congressman, Saldico, Martin Romualdez, at iba pang mga nabanggit na mga congressman. Anong tinutumbok nila mga kababayan? Kung senador, kung anong kino-coach nila at script dito sa mga binigyan nila ng witness protection program. Si Diskaya, diniscredit nila, ginamit pa si Vico Soto, yung pamangkin ni Tito Soto. Ngayon, binibira ni Kiko Barsaga ito. Ngayon, itong dalawang ito, tignan nyo po ang kanilang script. Tito Soto, pinalitan si Escudero, na naging collateral damage, para sibakin si Marcoleta. Anong nangyari?
Mula nung sila na pong humawak, wala na tayong makitang liwanag. Naging gulo-gulo na. Ang kumpas nila at yung script, diretso sa mga senador, napansin nyo po, na yun pala, turo-turo lang ito. Ayon kay, kay Escudero, iniiwasan nilang ma-mention yung the name that cannot be mentioned, Martin Romualdez. Kaya sabi niya, hindi niya hahayaan na mangyari ito. Kailangan magising tayo sa katotohanan na pawang paninira lang sa mga senador, lahat ng mga kumampi kay Sara Duterte, tinitibag. Bakit? Kasi ang end of the story, mga kababayan, you listen very carefully kasi mahirap po ito. Ang end of the story, ma-impeach si Sara Duterte para hindi makatakbo sa 2028. Ito po yung ginagawa nilang demolition job sa mga senador na kakampi niya para wala na po silang kalaban. Buti nga maaga na nabisto itong si Martin eh. Hindi na ito mananalo. Ito, posible manalo pa ito, mga kababayan. O ngayon, si Marcoleta naman tinidibag nila. Kasama ng mga media. Pati asawa, dinamay na. O mga kababayan, mag-comment po kayo. Yan lamang po ang aking bahagi. Isang like po, isang share, at isang subscribe. Salamat po.